Ako nga pala si Maricel Butad. Isa po tayong masiskarte sa buhay. Meron din po tayong mga experience na pagdating sa pagnenegosyo. Super excited dahil yung bisita natin right now, siya po ay ginawa niya yung passion niya into business. Ayan, Casper na, magpakilala ka naman muna po sa ating mga viewers right now. Hello po everyone, ako po si Berna Interino, 29 years old from San Jose del Monte, Bulacan. Isa po akong full-time mom na may small crafting business for 3 years na po. Ang pinakasineryoso kong taon ng pagnenegosyo po dito ay last year lang po. Ang business ko po ngayon ay hair accessories business pero hindi po siya yung basta-basta hair accessories lang kundi merong may passion, may creativity na nandun po sa bawat hair clips na makikita nyo po sa mga creations ko. Maaari mo ba kaming kwentuhan, no? Ano ba yung mga ginagawa mo before naging problema? Paano mo siya nasolusyonan at paano siya nagbago ngayon? Yung transformation mo na masasabi mong, "Ay, parang may nag-iba sa akin." Story ko po before, sa trabaho wala akong magandang record, wala akong magandang working experience. So, pero bago yun, ano ba yung course na natapos ko nung college? Graduate po ako ng Bachelor of Elementary Education, major in generalist. So, ibig sabihin dapat ngayon, elementary teacher ako ngayon dapat. Pero dahil sa mga naging mental health issue, ganyan, nagkaroon ng depression, ganyan. Nawalan ako ng gana. So, graduating pa lang ako. Lahat ng mga natutunan ko before first year college hanggang mag fourth year, na-washed out yun sa utak ko. Nawalan ako ng purpose sa life ko. Para makabalik ako sa purpose ko, naghanap ako ng ibang trabaho, yung practical na trabaho. Nag-try ako sa BPO company. Nag-apply ako doon. Pero hindi tayo sinuwerte doon. Siguro nag-try lang ako mga 3 company. Kahit initial interview, wala, hindi tayo sinuwerte. So, nag-training muna ako ng English proficiency. Mga 2 weeks siguro yon. Then, after nun, nag-try ako ulit. So, hindi tayo sinuwerte doon sa mga call center company na ganyan. So, ang ginawa ko, yung trainer namin doon, kinausap ko siya na kung pwede ipasok niya ako sa kahit anong klaseng trabaho. So, yun, naging loan processor ako. Nagpa-process ako ng mga loan and tumagal ako doon ng 9 months pagiging loan processor. And dun sa 9 months na yon, isang beses lang ako nakapagpa-approve ng loan. Car loan yon, tapos nagkaroon lang ako ng kaunting commission, ganyan. So, paano ko na-survive yun? Every week naman meron kaming allowance na 500. Yun yung binabudget ko Monday to Friday. So, 9 months yun, puro ganun yung ginagawa ko. Then, January siguro, tinapos ko lang yung December, then January hindi na ako pumasok. So, awol ako nun. Sa year 2018, naging cashier ako sa isang sikat na kilalang grocery store. So, doon tumagal ako ng 10 months. Nagawa ko naman yung trabaho ko doon. Then, doon sana sa pagiging cashier ko na yun, mapopromote sana ako doon into team leader. So, siguro Wow! ligaw pa ako nun kasi hindi ko siya inaccept. Tinapos ko lang yung November 30, kinabukasan hindi na ako pumasok nun. 2018, November 30, hindi na ako pumasok sa kinabukasan. Bakit ako nag-awol na naman? Kasi nalaman ko na 2 months na pala akong buntis nun. 1 year ako nagpahinga, syempre. Then, mga 3 months siguro pagkapanganak ko, asikaso ko yung sa maternity benefit ko po sa SSS. Then, nakakuha ko doon ng 35,000. Yung 5,000 doon, ginawa ko po siyang pangpuhunan sa negosyo. Ang dami ko pong sinubukan nun. Nag-try ako mag-ukay, nagbenta ako ng ice candy, ng mga ice crumble, mga divisoria items, mga beauty products, ganyan. Pero lahat po yun failed. Though, karoon ako nun ng feeling na parang kala ko ito na yung break ko, pero hindi pala. Kasi nung time na yon, lumalakas na yung Shopee nun kasi pandemic na yun eh. Mga 2019, 2020, ganyan. Nawalan ako ng mga
buyers, pati mga resellers ko, isa-isa rin silang nawawala. So, nung 2021, doon ako nag-decide na gawin ko na yung passion ko sa paggawa ng mga crafts. So, dati pa 'to, yung idea na 'to na gumawa ako ng mga crafts tapos gawin kong business, dati na 'tong pumapasok sa isip ko. Pero lagi ko siyang, binabalewala. Naiisip ko parang imposible siya na yung creations mo ibebenta mo, gano'n. Parang ano siya, ang baba niya tingnan sa akin, parang imagine ko parang walang bibili, ganyan. Pero 2021 meron akong, ₱500 na lang natira nun sa'kin, eh. Galing yun sa pag-o-online selling ko. 500, eh, tapos pandemic pa nun, so kailangan ma-survive ko yung pagbi-business. 'Di yung 500 dinati ko pa yun sa dalawa. So, 250 bumili na ako ng mga raw materials, nag-start ako sa mga popsicle sticks, gumawa ako dun ng mga desk organizers, ganyan. Pero failed yun, 250 na lang natitira sa akin cash. So, kailangan ko ng pag-isipang mabuti, ano ba yung produkto na kailangan kong na dapat kong ibenta gamit yung skills ko sa paggawa ng mga crafts. So ayun, na-discover ko yung isang raw material na hanggang ngayon ginagamit ko pa rin siya. Before, iba-iba yung mga product na ginagawa ko. Mga customized items, mga wall decor, home decor, mga school projects, mga miniatures na gawa sa clay, sa mga resin, ganyan, sa mga popsicle sticks, mga gano'n, iba-iba. 3 years yun, puro trial and error ako. Last year pala, month of October, dun ako nag-decide na mag-focus sa isang product, pero iba-iba yung design. So, kasi parang dati kasi 3 years ago, nung una nag-e-enjoy pa ako eh, pero nakakapagod pala siya kasi since customized order siya, isang beses ko lang gagawin yung design. Tapos kapag may bagong order ulit, mag-iisip na naman ako ng bagong design. So nakakapagod siya. Tapos iba-iba pa yung raw materials na ginagamit ko. Mahirap mag-transition nung kapag gumagawa ka sa clay tapos biglang gagawa ka, paper crafts ka, mahirap yun. So yun, nag-decide ako last year lang. Isang raw material, isang product at pero iba-iba yung design na pwede kong ulit-ulitin ng benta. 5 months na po tumatakbo yung Anverse Hair Accessories. Yun po yung business ko ngayon, mga hair accessories na focus lang sa floral. Puro floral lang po. Walang iba. Focus muna. Sa 5 months na yun, may nakikita na akong improvement sa business. Hindi katulad dati, yung parang steady lang. Pero ngayon, parang unti-unti nagle-level up siya. Hindi talaga pala sa malaking puhunan tayo magsimula 'no? Puwede pala kasi nabanggit mo nag-250 ka, although nag-failed siya, pero hindi ka pa rin huminto. Ang kinagandahan ng sa kuwento mo 'no, kasi sa dami mong inexperience, malapit ka ng, hindi ka huminto na innovate at mag-explore pa ng mga bagay na sell ka ng lahat, sell anything sinasabi nila, and then dun mo madi-discover kung ano talaga yung para sa'yo, and na-discover mo itong Anverse Hair Accessories, yung mga flowers lang na sabi mo nga nag-focus ka na. Gaano ngayon kahalaga ang focus talaga 'no, sa isang produkto lang? Bigyan mo naman kami ng tips 'no, sa aming mga viewers sa Ang kahalagahan ng focus. Pinagdedesisyonan po yun eh, na mag-decide ka na mag-focus ka na lang sa isang product. Kasi kapag marami kang tinitinda, magulo yun sa utak mo. Nakakagulo ng utak pagdating din sa mga pag re-record mo ng sales mo, ng mga materials mo, na isang material naka-stock lang doon. So yung mabenta na item, yun yung nauubusan ako ng ano, ng pangpuhunan doon. So gano'n siya kagulo. So kaya kung magfo-focus kayo sa isang product lang, nagtutuloy-tuloy lang, parang hindi ka nauubusan eh. sa mga nanay na katulad mo na, takot silang sumubok 'no, kahit may maliit na puhunan or takot silang mag-try ng mga masasabi din nila na puwede pala 'tong gawin. Ano yung mai-advice mo sa kanila din? Message ko sa kanila, 'wag silang matakot. Ano bang kinakatakot niyo, malugi kayo? Eh, ako nga may ano na lang, 500 na lang natira sa'kin, kailangan niyo lang talagang pag-isipan na kailangan niyong
usapin niyo yung sarili niyo, makipag-connect kayo sa sarili niyo kasi nandun yung sagot, eh. Mag-ano rin kayo, magbasa din kayo ng Bible, 'wag yung puro kayo social media. Puro social media kasi ang makikita niyong advice sa social media, magastos. Halimbawa, paano magkaroon ng negosyo sa halagang 5,000. Pero kapag nandun ka sa Bible, makikita mo dun yung sagot. Nandun sa Deuteronomy 8:18, sabi nga dun, "It is God who gave us the power to create wealth." Ibig sabihin meron sa atin, hindi nagkulang yung Diyos sa atin na meron siyang itinanim sa atin na pwede nating gamitin o ilabas, i-express pa. Sa pagiging creative natin, dun natin siya mailalabas. You read Bible, tapos start on what you have. Ano ba yung meron ka ngayon? Wala kang puhunan? Ano ba yung meron sa'yo diyan? Puwede mong ibenta, mahilig ka ba sa mga fashion na damit? Marami ka ba diyan? Tambak ba yan sa bahay mo? Eh di ibenta mo siya para magkaroon ka lang ng puhunan. So ayun, huwag kayong matakot na malugi kayo kasi lahat tayo dumadaan diyan sa ganyang klaseng pagnenegosyo. Maging resourceful tayo, kung ano lang yung meron sa'tin, yun muna yung gamitin natin, 'wag natin hanapin yung wala sa atin. Kasi nakaka-paralyze ng utak 'pag wala ka, aantayin mo lang na magkaroon ka. So, habang wala ka pa, kung ano lang yung meron sa'yo kasi magiging hinog ka diyan sa pag-e-execute mo. 'Wag mong antayin na maging perfect lahat kasi hindi yan perfect hangga't 'di ka nagte-take ng action. Na wag tayong puro social media na ito po ay nakakaubos ng oras daw natin and at the same time gastos din siya, 'no? Kung wala namang kapakinabangan bakit puro ka na lang, gadgets ganyan, and nabanggit din niya ang napakahalaga is yung mag-connect tayo sa source natin, sa ating Diyos. So, paano tayo makipag-connect? Sa pamamagitan ng prayer at nabanggit nga ni Cass ang magbasa tayo ng Bible, 'no? Imbes na scroll tayo ng scroll, magbasa tayo ng Bible. And isa pa sa nabanggit niya na gustong-gusto ko kung bakit din ginawa ko itong aking live na ganito i-invite ng mga gusto kong ma-interview is yung start on what you have. Kumbaga kung kaya ko lang ilipat yung puso at isip ko sa inyo na yung start on what you have, diyan din ako nagsimula kasi nawalang-wala din ako. Yung mga damit ko na hindi ko na nasusuot, bininta ko yan, naghanap ako ng paraan kung ano yung mga resources na puwede kong ibenta na hindi ko naman siya nagagamit. Isa pa sa nabanggit ni Cass is being resourceful at 'wag hanapin yung wala sa atin. Kasi ang problema kasi sa atin 'no, minsan is kung ano yung wala tayo, yun ang hahanapin. Kung ano yung meron sa atin, parang hindi natin napapansin kasi naka-focus tayo na ikumpara din ang ating sarili sa iba kaya, sana may ganyan din ako, sana ganito din ang gagawin kaya hindi ako makapag-action, kasi, wala ako, pero sa totoo lang ang dami, Kung ano yung resources natin, kung ano yung meron tayo, kung meron kang 250 na sabi nga ni Cass kanina, na naintriga ako sa 250. Imagine niyo yung 250 niyo, pinang-coffee niyo lang yan, pero wala naman pong masama kung kaya niyong gumastos ng 250 sa pangkape. Pero kung halimbawa puro ka load, puro ka scroll, wala ka namang natutunan, gastos po yun. Di ba Cass? Tama naman? 'Di ba? So ngayon Cass, ang ganda ng mga napag-usapan natin dito mga masiskarte. Unang guest pa lang 'to, meron pa tayong mga susunod na guest. Ito po ay mga pareho lang nating nagsisimula at talagang nagsusumikap, 'no? Ano yung pinaniniwalaan mo, Cass? Meron akong 4 na parang sa sarili ko, chakra, ano ba 'yun, parang motivational words. Araw-araw ko 'yung sinasabi sa sarili ko, na just dream big. Kung meron kang pangarap na malaki, 'wag mong ikahiya 'yan. 'Wag mong itago 'yan sa sarili mo lang, ilabas mo 'yan. Take action, aksiyunan mo 'yung pangarap mo, kilusan mo 'yung pangarap mo, lahat habit mo, routine mo, papunta dun sa pinapangarap mo na malaki. So ayun, trust the process. Take action ka, 'wag kang umasa na kinabukasan successful ka na, walang gano'n. Talagang, bawat taon na dadaan, mahihinog yung pagkatao mo, gano'n. Yung character mo, yung mindset mo, ayun, yung routine mo, yung mga circle of friends mo nagbabago-bago. Lahat naman ng pagod mo, merong magiging resulta yan. God will make it happen sa tamang time. Tayo po ay may kanya-kanya po tayong pinaniniwalaan, pero ang ganda rin na na-share ni Cass Berna sa atin 'no. So ngayon Cass, kung replay man, ilagay niyo pa rin kung ano yung takeaways niyo at ano ba yung ipa-promise niyo sa sarili mo na, "Eto na, simulan ko na, kinaya ni Cass Berna, kakayanin ko rin pala." So ngayon, huling message mo, Cass, sa ating mga viewers?
start mo na kung ano yung gustong-gusto mong gawin. Wag kang mahihiya. So, kung nahihiya ka, gawin mo na lang kasi yan lang yung nag-iisang humahadlang para mag-level up yung buhay mo. Ayun po. Opportunity na rin na ano ba yung mga business page mo, saan ka ba namin makokontak once na gusto namin mag-order sa inyo, flex mo naman din yung mga paninda mo diyan. I-flex mo na, actually kitang-kita ko na 'no, suot mo na. And ito po mga kaibigan 'no, bago po si Casper na ay, ipaalam kung ano yung mga business page niya, ito suot ko na po. Ipakita ko sa inyo, nag-order ako sa kanya ng kanyang, produkto. Gawang Pinoy siya mga kaibigan. Gamit na gamit ko 'to kapag sa mga okasyon and talagang iniingatan ko 'to ha, naka-box pa. Ayan, eto oh, 'yan gustong-gusto ko yung gawa ni Casberna. Talagang alam mo yon, may halong pagmamahal at may effort. Hindi po basta-basta lang ginawa lang para makabenta kundi may puso talaga. Yun, meron po akong business page. Search nyo lang po sa Facebook, Anverse Hair Accessories. Mga floral na design po yan ng mga hair clips. Kapag gusto nyo po mag-order ay pwede nyo po i-message yung page or ako po mismo sa personal account ko, Berna Interino, kasi sa business page ko ako lang din naman makakausap nyo doon. So, one-man team pa tayo eh. So, ito yung mga samples ng mga ginagawa ko pong hair accessory. Ito pong mga hair clips na to, pwede po to pang everyday use, pwedeng pang occasion, pwedeng pang kids, pang teens, and pang adults na gustong magkaroon ng kaunting charm sa itsura nila, ganon. Para magmukhang kaunting bata, di ba? So, ayun, pwede rin siya pang souvenir, pag may mga event, pang gifts, and message na lang po yung page or ako po and may send po ako mga pictures ng mga available design and colors. Then, kailangan ko lang po yung details nyo, yung name nyo, address, contact number, then, tsaka ko po i-check yung shipping fee. Tapos, yun na po. Send lang po ng payment kayo sa akin and i-ship na po natin siya. May process lang po na 2 to 3 days po, depende po dun sa quantity ng order nyo. So maraming salamat Casberna sa iyong time at pinagbigyan mo as kauna-unahang guest natin. Sobrang nakaka-inspire at alam ko lahat ng mga nanay na nananatiling nasa bahay, ayan, inspirasyon po natin. Si Casberna po para sa kanyang business na ginagawa na kayang-kaya po nating simulan din ang lahat. Kung ano yung passion ninyo, na yung passion ni Casberna naging turn into business na at nalaman po natin ang kwento niya, napakaganda pong kwento. At kung ito'y replay po no ninyo napapanood, uulitin ko lang, pwede kayong mag-comment pa rin ng takeaways ninyo sa ating live. Naku, successful! Ating kauna-unahan live right now, Berna! Naku, may susunod pa to, may part 2 pa to mga kaibigan, kaya abang-abang lang kayo. And meron pa tayong another guest, abangan nyo din yan. Join na rin po kayo no, sa ginagawa nating community. Itong community ko ay tutulungan natin yung mga katulad naming nagsisimula ring magnegosyo sa kung anong merong resources na meron sila at kahit sa maliit lang na kapital. Kasi, nako, dito po lahat ng mga nandito sa page ay more on positive ang ating ibinabahagi at learnings talaga no na hindi lang tayo ay madala doon sa mga puro negatibo na hindi na po nakakatulong sa ating buhay. And eto din, follow nyo na rin yung page ko pala, Tindahan ni Mase. Ayan, nag-o-offer tayo dyan ng mga wearables katulad na lang ng tote bag, yung cap, at yung t-shirt. Kung may gusto kayong ipa-print, message lang kayo sa page na to dahil ayan po yung ino-offer natin. And always remember guys that success start when you decide to begin. Pero wag po natin kalimutan sa lahat po ng sisimulan natin, wag natin kalimutan na humingi ng kaalaman at ipag-pray lahat ng gagawin natin, no? Huwag natin kalimutan ang source kasi naku, walang mangyayari sa atin. Yun, meron tayong part 2, abangan mo. Ayan, siguro itong time na tong part 2 na to, si Casper na ay nag-deliver na nationwide and marami na sigurong reseller.